Ano ang success ayon sa Biblia? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, yung topic po natin ay patungkol po sa Scripture o Biblia. Bago po yan, gusto ko po munang batiin ng happy birthday si Geraldine Garcia. Nag-celebrate po tayo sa inyong kaarawan. So, yung topic po natin ay Scripture. Yan po ay isang tawag sa Biblia. Mas malalim lang, pang seminary yan, no? Pag sinabing Scripture, Bible po yon. Now, ang pinagkaiba lang kasi, yung salitang Bible, the way we understand it today, yung buo na, yung kabuuan na ng Biblia. Pero nung unang panahon kasi, hiwa-hiwalay pa yan eh. Yung Biblia po kasi natin ay 66 books. So, collection siya ng maraming mga kasulatan. Pero nung unang panahon, hindi pa siya nakakompiled, hiwa-hiwalay pa siya. Tapos ang tawag doon sa mga aklat na yon or sulat na yon ay Scripture. So, Scripture refers to the sacred writings of the Old and New Testaments, historically recognized as the very Word of God in written form. Scripture is God-breathed, infallible, ibig sabihin, hindi magkakamali, inerrant, walang mali doon sa lahat ng ina-affirm ng Biblia, and the supreme authority for faith and life. According to Joshua chapter 1 verse 8, true success and lasting prosperity flow from meditating on God's word day and night, and being careful to obey everything written in it. So, yung Biblia po, mga kapatid, ito po ay ibinigay ng Diyos sa atin. Ito po ay wisdom ng Diyos na experience ng mga tao nung unang panahon. Na-experience nila si God, character ni God, pagiging mapagmahal ng Diyos, pagiging gracious, merciful ng Diyos, powerful ng Diyos. So, sinusulat yun ng mga human authors. Na-experience nila si God, sinulat ng mga tao yon. At habang sinusulat nila yon, they were guided by the Holy Spirit. Kaya po lahat ng history na isulat sa Biblia na naipasa sa atin, yan po ay salita ng Diyos. Now, sabi po dito sa Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, that you will be prosperous and successful. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mong aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Now, ito pong Joshua chapter 1 verse 8. Dito po sa chapter na ito, nag-uusap po si Lord tsaka si Joshua. During this time po, namatay na si Moses. Si Moses po, he was a very successful prophet during that time. He was the leader of Israel. Ang problema, namatay na siya. Tanong, sino papalit? Now, walang iba pong papalit kundi si Joshua. Siya na yung pinaka next in line. At ito po yung usapan nila ni Lord. Sabi ng Lord kay Joshua, Joshua, alam mo kung ano yung sekreto sa tagumpay? Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-worry kung maililid mo ba yung bayan ng Israel, kung magiging mabuti ka bang leader. Huwag mong isipin yung mga yun. Mag-focus ka sa salita ko, sa salita ng Diyos. At dito magkakaroon ka ng katagumpayan bilang isang leader ng bayan ng Israel. So, ang habilin sa kanya ng Diyos, keep this book of the law always on your lips. Sabihin, basahin mo lagi. Pagmuni-munihan mo, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. True success cannot be measured by money. Sa panahon po kasi natin ngayon, hindi natin maiwasang hindi isipin na ang katagumpayan laging may kinalaman sa pera. Normal na yan sa atin. Halos siguro 99% of the people in the world
they would, say that, or unconsciously maybe, na naisip nila na kapag success ang usapan, tagumpay, ibig sabihin may measurement yan when it comes to monetary success o yung dami ng pera na pwedeng kinita mo or tagumpay ng negosyo or kung ano pa man. Madalas na may measure natin sa pera. Meron kang magandang bahay kasi may pambili ka ng bahay. Meron kang magandang sasakyan kasi meron kang pambili ng magandang sasakyan. Nakaka-travel ka around the world. That's success. Normally, yan ang iniisip ng tao. Oy, successful naman to si kumpare, sa kumare. Nagta-travel around the world. So, iniisip agad natin pera kasi may pan-travel. Now, mga kapatid, sa mundo, ganun. Pero sa Biblia, hindi ganun. Kung ang success, kung ang batayan ng tagumpay ay pera, sila Apostol Pablo, hindi successful. Kasi si Apostol Pablo, hindi naman naging mayaman, no? Sila Moses, hindi rin naman naging mayaman si Moses. In fact, namatay nga si Moses, hindi man lang nakapasok sa promised land. At si Moses ay, yung buong buhay niya, halos, in-spend niya sa desyerto. So, kung tutuusin, yung tagumpay, kung yan ay nasusukat sa pera, sila Moses, hindi matagumpay, hindi papasa. Sila Apostol Pablo, hindi papasa. So, biblically speaking, yung success hindi masusukat sa pera. Pang makamundong isipan lang yon. True success cannot be measured by money. Pangalawa, true success is living the fullness of life. Yung totoong success po, ito yung naipamuhay mo yung makabuluhang buhay. Kaya po ang laban dito sa mundo, hindi sa paramihan ng achievement, hindi para sa paramihan ng pera, hindi sa yan para sa payamanan or patagalan ng buhay, pahabaan ng buhay. Ang laban talaga dito sa mundo, pakabuluhan. Tama ba yung pagkakasabi ko? Yung makabuluhang buhay, the fullness of life. Si Jesus Christ po naparito to give us the fullness of life. Si Apostol Pablo po, meron siyang fullness of life, makabuluhang buhay. Yun yung buhay na disenyo ng Diyos. Kaya po, kung ikaw ay isang taong, ordinary lang when it comes to, monetary success, hindi ka naman mayaman, hindi ka naman mahirap, nakakaraos ka naman, nabibili mo naman lahat ng gusto mo, nakaka-travel naman kayo, huwag mo nang isipin na hindi ka pa successful. Hanggat ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, araw-araw, it means araw-araw ka ding matagumpay. Kasi yung tagumpay, it's not about money. It's not about getting something. Success in the Bible is having the fullness of life. Kagaya po ni Joshua, pinamuhay niya yung buhay na disenyo ng Diyos para talaga sa kanya. At namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. That's why Joshua became successful. David became successful. Joseph became successful. Prophet Daniel became successful. The Apostle Paul became successful. The disciples, they became successful. Bakit po? Ang laban nito, fullness of life. Yung makabuluhang buhay. Hindi po patungkol sa pera. Yan po ay worldly, makamundong pag-iisip. Pero biblically po, kapag ikaw natutupad mo yung mga bagay na pinapagawa sa ng Diyos, you are successful. Number 3 po, true success is made accessible to you through the Bible. Ang totoong tagumpay po sa buhay, ito po ay accessible sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga po sabi ng Diyos kay kay Joshua, nakikita mo tong kasulatan na to, during that time, first 5 books of the Bible pa lang. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sa time pa lang ni Joshua, yun pa lang yung available. Pero sinasabi na ng Diyos sa kanya, yan yung susi ng katagumpayan. Basahin mo. Now, ang intention mo para sa pagbabasa niyan ay para maging maingat ka sa pagsunod. So, hindi tayo magiging matagumpay sa pagbabasa ng Biblia. Magiging matagumpay tayo kapag naging maingat tayo sa pagsunod.
Yan po yung sinasabi rito. Bakit natin babasahin yung salita ng Diyos? Bakit natin i-meditate? So that you may be careful to do everything written in it. Para makasunod tayo, masunod natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, then you will be prosperous and successful. Partida na po yan. First 5 books of the Bible pa lang yan. Sabi ng Diyos, magiging matagumpay ka dyan. How much more? Buo na yung Biblia, no? We have 66 books of the Bible na makikita talaga natin yung mga principles ng Diyos sa Biblia na maisa sa buhay natin. Now, dumako po tayo sa application. Number 1, reject the belief that money defines success. Kalimutan na po natin yung ganyang paniniwala, or maybe unconsciously we have this kind of thinking na, nasusukat ng tagumpay, nasusukat ng pera yung tagumpay. Kung totoo yan, edi sana matagumpay na yung mga contractors natin, mga contractors sa DPWH. Sana matagumpay na yung mga corrupt officials, no? Kung totoo yan. At sila Apostol Pablo, tsaka yung mga disipulo, mga failure. Kasi hindi naman sila yumaman. Pangalawa po, read and meditate on the teachings of the Bible. Basahin po natin at i-meditate. Ibig sabihin, pagbulay-bulayan, pagmuni-munihang maigi ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit po? Bakit natin gagawin yon? Para masunod natin, maingat nating masunod ang mga kautusan ng Diyos. Maingat nating masunod ang mga prinsipyo na nakasaad sa Biblia. At doon po tayo magtatagumpay. Kaya po mga kapatid, hindi po sapat na nagbabasa ng Biblia, hindi sapat na nagme-meditate, kasi ang purpose po niyan, so that you may be careful to do everything written in it. Doon pa lang papasok yung prosperity and success. Sabi po rito, then you will be prosperous and successful. Number 3 po, run after success as revealed and defined by God. Tandaan po natin mga kapatid, tayong mga Kristiyano, dapat maging successful tayo. Hindi po as the world defines success, but as God defines success. Kasi yung mundo, ang sasabihin sa iyo, para maging successful ka, magkaroon ka ng kasikatan, magkaroon ka ng salapi, magkaroon ka ng, mga bagay na, kiniinggitan ng tao. Then, you are successful. Ayun yung definition ng mundo. Pero ang definition ng Diyos, kapag may pinagawa sa iyo ang Diyos at ginawa mo, you are successful. Lahat po tayo dito may mission dito sa mundo. Pag ginagawa mo yung mission mo dito sa mundo, then you are successful. Yan po yung definition ng success ng Diyos. Kapag ginawa mo yung kalooban ng Diyos and you bring glory to God, that is success. Nagiging makabuluhan ng iyong buhay. Mga kapatid, anong kabuluhan ng buhay kung mapasayo na yung buong mundo? Lahat ng karangyaan dito sa mundo, mapasayo na. Lahat ng mga magagara na mga damit at mga bag at mga sasakyan at mga bahay at mansyon, nasa sayo na. Kung hindi mo naman nagagawa ang kalooban ng Diyos. Anong tagumpay yan? Hanggang mundo na lang. Pero ang tagumpay ng Diyos ay yung ma-accomplish mo yung pinapagawa niya sa'yo. Run after success as revealed and defined by God. Now, para po sa ating discussion, why is Scripture our ultimate guide to success according to God's definition? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Bakit yung salita ng Diyos ang ating gabay patungo sa tagumpay according sa definition o pakahulugan ng Diyos. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, forgive me for seeking success according to the world's definition. Teach me to embrace success as you define it. Help me pursue a meaningful life like Joseph, Moses, Joshua, David, Prophet Daniel, the disciples, and the Apostle Paul. It's not about wealth, but about fulfilling our mission
and glorifying you in everything we do. Guide me as I read your word. Let me meditate on it day and night, so I may be careful to do everything written in it. Make me prosperous and successful according to your will. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Melds sa pagsuporta dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.